I think the Vice President should realize that Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences, no? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito. And let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committees to do that. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Just to add po to what Congressman Benny is saying, so para magka-walkthrough lang po tayo siguro nung mga pwede hong dinggin po ng House Infrastructure Committee. So I think on the first day, we will go to the sites, no, that the President visited, particularly Bulacan. No, if we are able, for example, to discuss also yung po kanyang visit to Benguet. Kasi syempre, I think he has particular concerns there as well, no? Particularly po sa usapin po na rock netting and usapin po nung slope protection. So hopefully we can discuss that on the first hearing, but most definitely mapag-uusapan po yan at a future hearing. Pangalawa, very important din po na I guess puntahan ho talaga natin yung mga lugar kung saan ho may mga totoong baha, no? So hindi lang ho ito sa Bulacan eh. Hindi lang po ito sa particularly mga nakikita ho natin sa TV in the last couple of weeks, no? Up until Bicol region, up until Cebu. So I think kailangan ho magkaroon ng pagpunta rin sa mga regions po in the south, no? So dapat matingnan ho natin yung flood control projects in Mindanao Island, yung pong iba't ibang mga rehiyon po ron, para talaga po all-encompassing at makita ho natin kung kumusta din po yung implementation ng DPWH dito po sa mga lugar po na ito. Sir, clarification lang po, Kong Terry. Yung day 1, September 2, sa Bulacan po kayo magsasagawa ng hearing kasabay ng site inspection? No, sorry. So I have to clarify myself. Yung hearing po will happen here in Congress, but the focus of the hearing will be on the Bulacan site visits of the President. Kasi yan na po yung talaga may inabot pong pagsisiyasat at pagtatasa, no, kung ano na po yung itsura ng pong mga lugar. No? So, marami na mapag-uusapan doon sa totoo lang. Kasi nga una, mapag-uusapan ho doon yung ghost projects. Mapag-uusapan din po doon yung mga undercapitalized firms, no? Katulad po ng ibang mga sangkot po rito. Tapos pangatlo, mapag-uusapan din po dito yung mga malalaking mga kontratista na gumagawa po ng mga substandard projects. No? So, yun po. It will happen here in the House at the People's Center. Pero we will be focusing on Bulacan on the first day. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will now hear from Mela Lismoras of PTV4. Sir, follow-up lang po regarding dun nga sa House Infrastructure Committee hearings. Kanina po kasi nabanggit nyo yung lahat nga dapat imbestigahan ng infrastructure projects. Yung Infracom po ba, tututok lang siya sa flood control projects or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga, yung mga roads, bridges, other infra projects? Broad po yung mandate ng House Infracom, no? Makikita ho natin yan in the resolution itself, no? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? So, ibig sabihin, we will not be limited to flood control projects alone. So, like what we had stated, kahit po yung mga slope protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, Isabela po. So pwede ho mapag-usapan. In fact, meron na po House Resolution na ilalapag po sa Infracom relating to this. No? So, yun, hindi siya limited ng scope only to flood control. Opo. And naalala ko po kasi, sir, nung 19th Congress... Let me add yes, to what is said. No? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin ang nais nating malaman dito
ito ba'y ghost projects? Ito ba'y substandard? Kasi doon ang corruption eh. Di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako kay Congressman Terry na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo, and yes, go ahead, sir. And to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control project, hindi po ito limited sa Region 3, Region 4, 4A, Metro Manila. No? In fact, I think today, even in Davao City, no, meron pong reports ng severe flooding in many areas there. No? So, I think very important po na makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects. Opo. Ako, isasuggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing, no? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon eh. Nung araw, hindi binabagyo ang Davao eh. Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan.